balitang walang kinakaigan, mata ng bayan, boses ng katotohanan. DWBS, sa istus puno sa talahipitan ng inyong mga radyo. Ito ang Radyo Balita. Magandang araw Pilipinas, ako si Jennifer Layones at narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. 400 milyong piso na tapyas sa pondo ng Tourism Department, pinababalik ng Pangulo. 3,000 job vacancies para sa mga Pilipino, iniaalok ng Taiwan. Ekonomiya ng Pilipinas patuloy na lalakas hanggang 2026. Kaso ng trangkaso, posibleng tumaas ngayong malamig ang panahon ayon sa DOH. Website ng Office of the President na hakumano ng mga Chinese hackers noong 2023 at 2024. Balitang international, mga wildfire sa Los Angeles, California, isang linggo na. Umabot na sa 24 ang nasawi. Ang mga detalye ng mga balita, abangan mamaya. Para sa ating unang balita, wish granted, ipinababalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinapyas na 400 milyong piso sa budget ng Tourism Department na gagamitin sa pag-promote ng bansa. 400 milyong piso ang tinapyas sa pondo ng DOT sa 2025 budget na para sana sa branding program ng ahensya. Sa pagpupulong sa Malacanang, formal na hiniling ni Tourism Secretary Cristina Brasco sa Pangulo na ibalik ang pera. Paliwanag niya maaaring maapektuhan ang promosyon ng bansa dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Brasco, kumita ang Pilipinas ng 760 milyong piso mula sa mga dayuhang bumisita sa bansa noong 2024. Kaya dapat raw mas paigtingin pa ang kampanya ng DOT ngayong 2025. Sumang-ayon naman ang Pangulo at inatasan ng DBM na ibalik ang tinapyas na 400 milyong piso branding budget ng DOT. Kukunin ang pondo sa contingency fund ng Pangulo. Ayon sa Pangulo, hindi dapat mawala ang momentum lalo na't nagpalakas ang imahe ng Pilipinas sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Paris Olympics at sa Franjo Vasquez sa The Voice USA. Samantala, 3,000 job vacancies para sa mga Pilipino iniaalok ng Taiwan. Mayroong 3,000 job vacancies ang Taiwan para sa mga Pilipino, partikular sa mga factory worker, sa Semiconductor at Artificial Intelligence Agency o AI. Ayon po yan kay Labor Attaché at Migrant Workers Office Taipei Director Cesar Chavez Jr. May kabuang 15,000 job orders ang Pilipinas para sa Taiwan noong nakaraang taon. Para matugunan ito, nagsasagawa po ang gobyerno ng mga job fairs. Ipinagbigay alam rin po ni Chavez na maaari pang mag-apply ang mga interesadong kababayan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers sa website. Tinatayang mahigit 160,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Taiwan, karamihan sa mga ito sa larangan ng AI at semiconductors. Ekonomiya ng Pilipinas patuloy na lalakas hanggang 2026. Ayon po sa pinakabagong ulat ng United Nations or UN ng World Economic Situations and Prospects, inaasahang tataas pa ng 6.1 ang Gross Domestic Product or GDP ng Pilipinas ngayong taon at aabot ng 6.2% pagsapit po yan ng 2026. Tinukoy po yan ng UN Department of Economics and Social Affairs na ang Pilipinas ay isa sa strongest growth performer sa East Asia dahil sa malakas na domestic demand, public investment, investment policy reforms at paglago ng services sector. Sa rehiyon, magiging pangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya. Kasunod po yan ang Vietnam na may 6.5% at mas mataas kaysa Cambodia na 6%. Malaysia na may 4.6%, Thailand 3.1% at Singapore na may 2.6%. Samantala, sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na gumagawa na ang gobyerno ng mga hakbang para mapanatili ang paglago. Kabilang ang Macroeconomic Target Development Budget Coordination Committee na inaprubahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Para
posibleng tumaas ngayong malamig ang panahon ayon sa DOH. Halos buong pamilya ng barangay health worker na si Clarissa nagkatrangkaso sa loob lang ng ilang linggo. Nagsimula sa kanya, napunta sa asawa at anak, maging sa kanyang ina. Hindi na niya pinagtaka kung bakit mabilis kumalat sa pamilya ang sakit, lalo't madalas ang pagtipon-tipon nitong mga nakaraang linggo. Pero may pagkakaibang napuna si Clarissa. Mas matagal raw umunong bumalik ang trangkaso ngayon kumpara noon. Pero hindi lang sa kanilang bahay kumalat ang trangkaso dahil maging ang ilang bahay tinamaan din ng sakit. Base sa datos ng Department of Health, umabot sa halos 180,000 ang naitalang malatrangkasong sakit noong December 31, 2024, mas mababa kumpara noong 2023. Iba-ibang uri ng virus ang posibleng magdulot ng trangkaso. Kabilang narito ang rhinovirus, enterovirus, influenza A at adenovirus. Lahat ito meron sa Pilipinas. Paliwanag ng DOH, karaniwang kumakalat ang trangkaso tuwing malamig ang klima. Wala ring bagong pamamaraan para makaiwas sa sakit. Dagdag ng ahensya, nasa tahanan na din ang susi para mapalakas ang ating resistensya. Bukod sa pagkain ng sustansya, makatutulong din sa pagtaas ng immune system ang ehersisyo at disiplina sa katawan. Website ng Office of the President na hack umano ng Chinese hacker noong 2023 hanggang 2024. Nahack umano ng ilang Chino ang website ng Office of the President. Ayon yan sa ulat ng international media company na Bloomberg. Kabilang umano sa mga nakuha ang mga mahalagang dokumento tulad ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Hindi kinumpirma ng DICT at AFP ang ulat, pero patuloy raw nilang pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa. Base sa ulat ng Bloomberg, nahack umano ang website ng Office of the President at nakuha ang ilang mahalagang military documents, kabilang patungkol sa sigalot sa South China Sea kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero ang sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuhang impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. Hindi rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na hacking, pero patuloy umano nilang pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa, alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Araw-araw daan-daang libong cyber attacks o mga tangkang pang-hack sa mga website ng gobyerno ang binabantayan at sinasalab ng DICT. Pareho umano sa hinaharap ng lahat ng bansa. Inaasahang dadami pa umano yan habang paparating ang eleksyon. Nagbabala rin ng DICT sa paggamit ng mga scammer at hacker ng aparato para magsingit ng scam text sa mga totoong text ng legit accounts ng mga kumpanya tulad ng mga telco. Napagkakamalan itong legit kaya sinusunod ng mga nakatanggap, kahit na kukunin lang ang impormasyon nila para mapasok ang kanilang e-wallet o social media accounts. Pinag-aaralan kung paano ito masasawata. Para sa balitang international, umalo na sa 24 ang nasawi sa pagpapatuloy pa rin ng mga wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika. Sa tulong ng DNA test, aalamin pa ang pagkakakilanlang ng mga biktima. Patuloy pa rin po ang pagkilos ng mga otoridad doon para makontrol ang mga wildfire, lalo't ayon sa mga otoridad, inaasahang lalakas muli ang hangin na posibleng magpasiklab pa sa mga apoy at magpakalat lalo ng sunog. Sa panayam kay Philippine Consul General sa Los Angeles na si Adelio Angelito Cruz, mula sa 150 kahapon, umakyat na sa 191 ang mga Pinoy na naapektuhan ng mga wildfires. Nasa maayos naman daw silang kalagayan at nananatili sa mga iba't ibang evacuation center. Pagtitiyak ng mga konsulado, tutulungan nila kahit pa ang mga Pilipino out of status. At yan ang mga balitang aking nakalap. Muli ako si Jennifer Leones. Tayo'y muling magsama-sama para sa susunod na edisyon ng Radyo Balita.